Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-action. No, may gusto lang po ako na i-share sa inyo at magbigay po tayo ng ating mga side na komentaryo, na comment dito po mga ka-action tungkol po ito sa viral naman na isang naghihingalan na Jason Sa. Ayan po, itong ating mga bida sa ating programa. Ayan, si Attorney Leni Robredo at saka si Senator Risa Ontiveros at saka si Jason Sa nga na ngayon arestado ka na. Arestado ka na, totoo. Okay. So bakit nandito po ito si Senator Risa Ontiveros at saka si Attorney Leni Robredo? Atin po himay-himayin ang kasinungalingan ni Jason Sa. Okay. Ngayon, aresto na ho siya. Deserve mo po yan. Deserve mo po yan na pagbayaran mo ang iyong kasalanan. Okay, unahin po natin. Bakit po ba na nandito si Senator Risa Ontiveros nga ho, no? Kasi nung mga ka-action, may napanood ako dito na video kay Jason Sa na kung saan ho mga ka-action nagsiwalat siya ng maling impormasyon sa social media na si Senator Risa Ontiveros daw ay dawit sa anomalya o katiwalian sa PhilHealth ho mga ka-action. Ang sabi pa nito ni Jason Sa, nagsabi daw ang PhilHealth o ang COA mga ka-action na magbabalik daw o magbabayad si Senator Risa Ontiveros ng 100 million pesos. Oo. Gaano po ba katotoo ang kasinungalingan ni Jason Sa? Alamin po natin yan sa fact check ng News 5. Makibalita ho tayo mga ka-action. Okay, ito ho, para hindi po tayo magtagal. Idinawit ng isang dating broadcaster si Senator Risa Ontiveros sa isa sa mga issue ng katiwalian sa PhilHealth. Pero ang paratang na yan, ilang beses na pong napabulaanan noon. I-fact check po natin yan. Mga kapatid, muli na namang sasalang dito sa fact check ang dating broadcaster na si Jason Sa. Matatanda na noong nakarang buwan, hindi pumayan ng mga Pilipino sa pagbatikos ng appointment ni dating PNP Chief Camilo Cascolan bilang Undersecretary ng Department of Health. At ito pong si Sonsa sa isang Facebook post, bumuelta para depensahan ang desisyon na yan ng pamahalaan. Ang sabi po ni Sonsa, si Opposition Senator Risa Ontiveros nakaupo naman sa PhilHealth Board noong panahon na may issue ng misused funds sa ahensya. Anya, nag-utos daw ang Commission on Audit or COA na magbalik si Ontiveros ng higit 100 million pesos. Mga kapatid, pawang kasinungalingan po yan. Napatunayan po natin dito sa Facts First PH na hindi po totoong may ganyang utos ang COA sa senador. Totoo naman po naging bahagi ng PhilHealth Board si Ontiveros mula 2014 hanggang 2015. Pero wala pong COA report na nagsasabing kasama si Ontiveros sa mga katiwalian. Kinumpirma rin po yan ang mismong opisyal ng PhilHealth na si Ray Balenya. Ang sabi po ni Balenya, hindi dawit si Ontiveros sa naturang issue. Katunayan, ilang taon na pong binabato ang fake news na ito sa Senadora at ilang ulit na po itong pinabulaanan ng iba't ibang journalists at mga fact-checkers. Kagaya po ng natunghayan ninyo mga kapatid, may ilang public figures ang tila hindi yata titigil sa pagpapakalat ng disinformation. Kaya't magtulong-tulong po tayo sa pagsugpo ng ganitong uring mga kasinungalingan. Alright, ayan ho, ayan po no, ang katotohanan. Hindi po dawit sa katiwalian si Senator Risa Ontiveros sa PhilHealth ho, mga ka-action gaya ng siniwalat ni Jason Sa. Ngayon ho, Jason Sa, kumusta ka na po? Are you okay? Are you okay ho? Ayan, may mukha ka pa ba na ihaharap? Ha? Ayan ho, diba? Talagang nagbubunga ho, talagang hindi po talaga mananalo ang mga kasinungalingan laban sa katotohanan. Oo. Maniwala po kayo mga ka-action. So, bakit po ba nandito to si Attorney Leni Robredo? Okay. May isa pa din akong video na nakita dito kay Jason Sa na kung saan ito si Jason Sa ay hinamon niya si Attorney Leni Robredo sa kanyang radio station.
Kasi nga ho, nagpakalat naman po siya ng balita na ito daw sa ang mga anak ni Attorney Leni Robredo, alam niya po na hindi kaya paaralin sa US, pero bakit nakapag-aral daw ang mga anak ni Attorney Leni Robredo? Ang tanong ho namin, Jason, sa ano bang pakialam mo? Pera mo ba ang ginagastos para sa paaralin ng mga anak ni Attorney Leni Robredo? Okay lang ho sana kung nagbibigay ka kahit konti para may ano ka dyan, para may karapatan ka para mag-question. O, di ba? Una, yan po ay mga scholar din, ang mga anak ni Attorney Leni Robredo. O, alam mo naman siguro ang kahulugan ng scholar. O, di ba? May parang hati, depende ho sa patakaran ng eskwelahan ng US. Basta pagkakalam ko po, scholar ang mga anak ni, o hindi naman siguro mga lahat ng mga anak. May anak lang si Attorney Leni Robredo na scholar doon sa, nung time na nag-aral sila sa US. Oo. Kaso nga lang ho, napakainit mo ng dugo nung panahon. Nung panahon ng niya tatakbo si Attorney Leni Robredo, talagang question na para bang pinagbibintangan mo na ang ginagastos ni Attorney Leni Robredo sa kanyang mga anak ay pera ng taong bayan. Oh. Klarong-klaro po yan sa COA audit, Jason Sa. Kahit piso, wala po siyang kinamkam sa pira ng bayan. Yan po ay sertipikado ng COA. Oo, palakpakan niya ho. Kaso nga lang ho kayo, bintang kayo ng bintang, wala naman po kayong resibo. Oo, di ba? Di ba nakakahiya, Jason Sa? So ito na nga po, ngayon mga ka-action, viral na viral po ito si Jason Sa. Kahapon nga po ay inaresto po siya ng NBI at nasa kamay na po siya ngayon ng NBI. Oo. So ito ho, panoorin po natin itong balita para may share ko naman sa inyo, para masabi ko naman na totoo ang sinasabi ko na inaresto na ho si Jason Sa. Dahil po sa kasong istapa at illegal recruitment. Di ba? Grabe ka kung magsalita ha. Tapos ngayon, ikaw din pala ang may tinatagong baho. Sir, na si Jay Sonza. Pupunta sana siya sa ibang bansa nang harangin ng immigration dahil sa mga kasong estafa at illegal recruitment. Live mula sa Quezon City Jail, nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Gary, kumusta na si Jay Sonza? Julius Cheryl dito sa facility ng BJMP sa Quezon City Jail. Ligtas COVID Center na kulong ang TV host na si Jay Sonsa. Non-bailable ang kanyang kaso sa large-scale illegal recruitment. Kumpirmado, nakakulong ngayon ang kontrobersya. Agoy, ang sakit. Narinig niyo ho yun? Non-billable. Non-billable ang kaso mo, totoo. Ayan, pupuslit ka pa papuntang ibang bansa, ha? Ayan. Ayan na ho, yung mga na-recruit nito ni Jason Sa. Ayan ho, siguro matutuwa naman po kayo at nagbunga din ho na talagang pagbayarin po talaga yan. Non-billable po, agoy. Okay, tuloy natin. Siya na TV host at dating broadcaster na si Jose Sonsa, mas kilala bilang Jay Sonsa. Ang mga litratong ito ay mula sa National Bureau of Investigation at nag-request silang i-blur si Sonsa. Naharap siya sa kasong estafa at syndicated at large-scale illegal recruitment. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, July 18 na magtangkang umalis ng bansa si Sonsa at pumuntang Hong Kong. Pagdaan niya sa immigration sa airport, napagkalamang may warrant of arrest pala siya. Supposed to be papunta siya ng Hong Kong dahil attend siya ng isang meeting ng organization. Kaya kung alam niya itong kaso na ito. So hindi naman niya dininay. So nakipag-cooperate siya sa mga authorities. Hindi na pinayagang makalabas ng Pilipinas si Sonsa at saka siya tinurn-over ng Bureau of Immigration sa NBI. Bailable naman o pwede siya magpiyansa para sa ilan niyang kaso, pero non-bailable naman sa kasong large-scale illegal recruitment. Mahigit 2 linggo nang nasa kasudian ng NBI si Sonsa. Hanggang sa nitong August 3, nilipat na siya sa kasudian ng Bureau of Jail Management and Penology o PJMP sa Payatas. At isunod ito sa utos ng Regional Trial Court Branch 100 sa Quezon City. Ito po ay pending case at sinampahan po siya at maglilitis pa po siya dito. So sa ngayon po ay nasa kustudiya po siya ng Bureau of Jail Management and Penology, Quezon City Jail, Ligtas COVID Center Quarantine Facility. Wala pang pahayag ang kampo ni Jay Sonsa. Julius Cheryl sa ngayon ay patuloy pa rin tayo ng ipag-usap sa abogado ni Jay Sonsa tungkol sa kasong estafa at illegal recruitment. Sa ngayon ay minabuti nilang wag muna raw magbigay ng pahayag. Julius Cheryl.
Maraming salamat, Gary De Leo. So, yun na ho, mga ka-action, no? Ayan. Istapa ang kaso plus illegal recruitment non-billable. Agoy. Oh, di ba? Ayan na ho ang sinasabi natin na kapag grabe talaga ho gumawa ng mga lumalabag sa batas, alam po natin na sila ay namamayagpag, pero darating din po talaga sa dulo na sila ay tutuldukan na ng batas. Ngayon, so grabe siguro ang pira na nakulimbat nito kasi illegal recruitment ang negosyo. Plus istapa pa. Alam nyo naman siguro ang istapa, mga ka-action, mga kakampeng, no? Ayan. So, para po sa atin na mga lumalaban sa katotohanan at nilalabanan ang mga kasinungalingan, tayo po ay magsasabing deserve mo talaga yan, Jason, at dapat mo talaga pagbayaran ang krimen na ginawa mo. Ang dami nyo po sigurong naloko. Sa totoo lang, no? Totoo lang, kasi estapa at saka illegal recruitment, kawawa naman ho. Tayo mismo na mga Pilipino ang naglulukuhan sa kapwa Pilipino. Di ba? Di ba napakawalang hiya mga ganyang tao, mga ka-action? Napakawalang hiya at napakawalang puso na talagang ganito na kahirap ang Pilipinas, ang kinakaharap ng mga taong bayan sa Pilipinas, pero nagagawa pa rin manloko ng kapwa Pilipino. Diyos ko ho, saan pa kayo niyan? Kaya dapat po talaga yan, bahala na kayo dyan ng mga kung manghusga dyan ng mga ang mga nabiktima dito ni Jason Sa. Hala, wag po kayong matakot, paninindigan nyo po, ipakulong nyo po talaga yan ng forever. Para naman hindi lang kulong, dapat ibalik yung pera na nakulimbat sa inyo kasi kawawa naman po kayo. Kaya sa iyo, Jason Sa, ma-message lang po namin, ayan, ginawa mo nyo po ang krimen, dapat po talaga pagbayaran po yan. Okay? So, good luck po sa iyo, Jason Sa, no? Ayan. So, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping knogin, share ko lang po sa inyo at nabigay lang po tayo ng kunting komentaryo. Maraming salamat po sa lahat ng ating manunood, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, Chidi Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.